Kaibigan, naranasan mo na bang mahalin ang isang babae ng tahimik? Yung kahit hindi mo siya binubulabog araw-araw, ay umaasa kang maiisip ka pa rin niya. May tanong ako sa'yo. Paano mo mapaparamdam ang presensya mo sa gitna ng pananahimik mo? Sa video na ito, ibabahagi ko sa'yo ang Stoic-inspired na mga paraan para hanap-hanapin ka ng babae kahit hindi ka nagpaparamdam. Walang pa-cute, walang pabida, tahimik, disiplinado, pero matindi ang dating. Kung gusto mong malaman kung paano maging habulin kahit hindi ka naghahabol, panoorin mo to hanggang dulo. At syempre, kung seryoso ka sa pagbabago ng mindset mo, mag-subscribe ka na sa channel na To Kaibigan. Dahil dito, tinuturuan kitang maging tahimik, pero mabagsik. Naranasan mo na bang mahalin ang isang babae, pero pinili mong manahimik muna? Hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nagpapansin, pero sa loob-loob mo, gusto mong siya mismo ang maghanap sa'yo. Paano kung kaya mo siyang mapasaya, mapangiti, at mamiss? Nang hindi mo kailangang maghabol, mangulit, o magpabibo. Paano kung ang sikreto para hanap-hanapin ka ng isang babae ay hindi sa dami ng effort, kundi sa lalim ng presensya mo sa buhay niya? Kung feeling mo parang invisible ka sa kanya, o gusto mong malaman kung paano gumawa ng impact na hindi mo kailangang ipagsigawan, ito ang video para sa'yo. Kaibigan, ang gusto mong maramdaman niya ay hindi lang ang simpleng namimiss kita. Ang gusto mong iwan sa kanya ay isang puwang na hindi kayang punan ng kahit sinong iba. Isang bakas ng presensyang kahit hindi ka nagpaparamdam, ikaw pa rin ang iniisip niya. Una, mag-focus ka sa sarili mong mundo. Hindi siya ang misyon mo, kaibigan. Ang misyon mo ay buuin ang sarili mo sa tahimik pero matatag na paraan. Magpakalalim ka, hindi para mapansin, kundi para tumibay. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay depende sa kalidad ng mga isipan mo. Kaya kung ang araw-araw mong iniisip ay kung kailan kanya mamimiss, mali ang direksyon. Baguhin mo ang direksyon ng isipan mo at babaguhin nito ang kilos mo. At doon kanya unti-unting hahanapin. Pangalawa, itigil mo ang pagiging available sa lahat ng oras. Kung laging nandyan ka, wala kang halaga sa mata niya. Gawin mong espesyal ang atensyon mo. Maging kagaya ng ulan sa tagtuyot, bihira, pero ramdam. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mong gawin ito. If it is not true, do not say it. Kung ang dahilan mo sa pagparamdam ay para lang mapansin, hindi ito totoo at hindi ito tama. Bitawan mo. Tahimik ka. Panatag. Walang sapilitang paglapit. Pangatlo, maging misteryoso. Mas konting sinasabi mo, mas maraming tanong ang nabubuo sa isip niya. Hindi mo kailangang ipakita lahat ng galaw mo sa social media. Hindi mo kailangang i-broadcast ang bawat tagumpay o sakit. Ang tunay na lalim, kaibigan, ay nasa taong tahimik pero may paninindigan. Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Huwag mong ipaliwanag kung sino ka, ipakita sa kilos mo. At doon siya magsisimulang magtanong kung bakit ikaw ang hindi niya maintindihan, pero gusto niyang maunawaan. Pang-apat, paunlarin mo ang sarili mo araw-araw. Hindi para mag-move on lang, kundi para umangat. Hindi mo kailangang pagandahin ang katawan mo para sa kanya. Gawin mo yon para sa sarili mong disiplina. Hindi mo kailangang yumaman para maipakita sa kanya, kundi para hindi mo kailanganin ang validation ng kahit sino. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kapag natutunan mong ang lakas ay hindi sa ganda ng katawan, kundi sa tibay ng isip, doon kanya gugustuhing lapitan kahit hindi ka kumakatok. Panglima, huwag kang gumawa ng kwento para sa kanya. Gawin mo para sa sarili mo. Madalas,
Tayo ang lumikha ng kwento sa isip natin. Siguro, mamimiss niya ako kung... Siguro mahal niya rin ako kahit di niya sinasabi. Kaibigan, tapusin mo ang haka-haka. Magsimula ka sa realidad. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong pag-asa na mangyari ang mga kaganapan na ayon sa gusto mo. Welcome events in whichever way they happen. Kung hindi ka talaga hinahanap, tanggapin mo. At sa pagtanggap, doon ka magsisimulang maging malaya. Pang-anim, tahimik kang magtagumpay. Wala kang kailangang ipakita. Dahil alam mo sa sarili mong umaangat ka. Lahat ng tagumpay mo, hindi mo kailangang ipagsigawan. Kasi sa oras na makita niya ang pagbabago, kusa siyang magtataka. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay maging tulad niya na nagkasala. Ang pinakamagandang ganti sa pagkakalimot ay ang pagbangon ng hindi nagpapaalala. Pang-7, piliin mo kung kailan ka lalaban. Hindi lahat ng laban ay kailangan ipaglaban. Hindi lahat ng babae ay dapat habulin. Hindi lahat ng mensahe ay dapat padalhan ng good morning. Ang tunay na lalaking may halaga, hindi basta lumalaban. Pumipili siya ng laban na karapat-dapat sa kanya. Ayon kay Marcus Aurelius, hindi ang kamatayan ang dapat ikatakot ng isang tao, kundi siya ay dapat ikatakot na hindi siya nagsimula na mabuhay. Mas matakot kang hindi mabuhay ng totoo kaysa sa mawalan ka ng babaeng hindi naman sayo. Pang-8, igalang mo ang katahimikan mo. Kapag tumahimik ka, huwag mong sirain ito sa paghabol. Pag napagod ka sa kahihintay ng reply, sa kahihingi ng pansin, sa kakasuyo, tumahimik ka. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil pinili mong respetuhin ang sarili mo. At sa ganitong katahimikan, kaibigan, doon ka niya mamimiss. Pang-9, tahimik kang magtagumpay. Wala kang kailangang ipakita sa kanya. Hindi mo kailangang patunayan. Kailangan mo lang ay ang panalong buhay na kusa niyang makikita kahit hindi mo ipagsigawan. At pang-10, respetuhin mo ang sarili mo nang higit pa kaysa sa nararamdaman mo sa kanya. Kapag marunong kang pahalagahan ang sarili mo, kusa siyang matututo kung paano ka tratuhin. At kung hindi niya kaya, doon mo malalaman, kaibigan, na hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kaibigan, kung gusto mong hanap-hanapin ka, huwag kang maging sunod-sunod. Huwag mong ibigay ang buong sarili mo sa babaeng hindi pa sigurado kung anong halaga mo sa kanya. Gawin mong mahalaga ang presensya mo para kahit wala ka, naroon pa rin ang alaala mo. Huwag kang magtampo sa katahimikan dahil sa katahimikan, lumalalim ang tunay na koneksyon. Ang taong hindi madalas makita pero may bigat ang dating, mas tumatatak kesa sa taong palaging nandyan pero hindi naman ramdam. Ngayon na alam mo na ang mga paraan para hanap-hanapin ka ng babaeng gusto mo, kahit hindi ka nagpapapansin, may tanong ako, handa ka na bang yakapin ang katahimikan para siya naman ang mag-ingay sa paghahanap sa'yo? Tandaan mo, ang tunay na presensya ay hindi laging maingay. Minsan, ang taong tahimik pero may saysay ang kilos, ang mas hindi makalimutan. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mundo ng taong hindi ka kayang pahalagahan. Minsan, ang pag-atras mo ang magpapabago sa laro. Ayon kay Marcus Aurelius, ang nasa harmoniya sa kanya ay nasa harmoniya sa universo. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, hindi mo na kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa iba. Darating ang taong kusang hahanap sa'yo, hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil pinili ka niya. Hindi mo kailangang kumbinsihin siya na hanapin ka. Maging lalaking mahahanap kahit hindi nagpapahanap. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, mag-subscribe ka na sa channel na ito para sa mas maraming Stoic advice, Tagalog, life tips para sa tunay na lalaki, at mga mindset na tahimik pero mabagsik. At kaibigan, sagutin mo ito sa comments. Sa katahimikan mo ngayon, sino ang gusto mong unang makaalala sa'yo? At bakit?
Magkita tayong muli. Tahimik man ang tinig mo, siguraduhing malakas ang dating ng kilos mo.